Buhos ho ng mga deboto ngayon pong araw para po sa simula o pagsisimula po ng pahalik. Sa ibang termino, tinatawag din po itong pagpupugay, mga kabombo. Ano? Ang term na pahalik, tinatawag din pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno. Okay, update po tayo sa linya ni Bombo Isa Cotoner. Kamusta dyan, Bombo Isa? Bombo Genesis, Bombo Jai, sa ngayon may mga deboto na rin pumipila sa unang araw ng simula ng pahalik o pagpupugay dito sa Quirino Grandstand. Nagsisimula pa lamang dagsain ng mga deboto ngayong umaga ang naturang kaganapan dito. Kasalukuyan na rin may mga barikada ang MMDA ang mga nakalagay rito para sa mga pila ng mga deboto. Sa unang bahagi ng pila papasok ng Quirino Grandstand, barikada lamang ang nakalagay. Ngunit kapag papasok na sa mismong stage, kung saan nandun ang Jesus Nazareno, may mga tents na rin na nakaset up sa mismong pila. Ang pila ay magsisimula sa Calao Street, papunta sa mismong stage kung nasaan ang Jesus Nazareno, at ang mga deboto ay tutungo naman sa may Katigbak Street kung saan dito yung exit point. Kaugnay pa nito, dalawang klase ng pila ang mayroon dito na Bombo Genesis at Bombo Jai. Isa para sa mga regular na deboto at yung isa naman ay para sa mga senior citizens, buntis at person with disabilities. Nagkalat na rin dito sa lugar ang mga tauhan ng simbahan, mga taga-MMDA at TNT para mag-assist sa pila ng mga deboto. Kaugnay pa nito, may mga nakahanda na rin ng mga patrol ng ambulansya dito sa paligid para kung sakaling kailanganin ng mga deboto ay may naka-standby. May mga portable na mga palikuran na rin dito na mga hinanda. Ang ganitong setup ay kinatuwa ng mga ilang debotong nagpunta sa Quirino Grandstand ngayong araw para sa pahalik o pagpupugay. Ayon sa kanila, maayos at systematic nilang maituturing ang ganitong klaseng setup ngayong taon. Pakinggan natin ang pahayag ng mga deboto na pumunta ngayong araw dito sa Quirino Grandstand. Okay naman at satisfied kami sa aming naranasang pagpahalik o pagpupugay kay mahal na Poong Jesus Nazareno. Kami ho'y natutuwa at napaaga kami para hindi kami umano sa daloy ng tao. Parating kami dito ng maayos at maging maganda ang maging ng mga kapulitan, mga paanong bagay, maging maayos po mga tumutulong dito sa mga Poong Nazareno. Mula dun sa Calao Avenue po, kasi dun kami bumaba, mula dun, sumakay kami ng Loton, tapos bumaba kami ng Calao Avenue, tapos mula dun sa mismong entrance, wala naman naging aberya. Medyo stricto lang talaga yung mga police doon kasi upon entering, talagang chinek yung mga bag namin at yung mga gamit. Tapos, dire-diretso naman yung mga naging pila. Sa ngayong umaga, wala naman naging aberya kasi dire-diretso yung paglalakad ng mga tao. Tingin ko mas better ngayon kasi talagang nakabantay yung mga police and at the same time yung mga deboto ng Nazareno din ay tumutulong sa pagsasaayos ng pila at sa mga bawat paghalik doon. So, I think mas better ngayon kasi mas systematic yung naging pila ng Ang naturang paghalik o pagpupugay ay magtatagal hanggang madaling araw ng Enero siyam bago magsimula ang prosesyon ng Jesus Nazareno. Bombo Genesis, Bombo Jai. Unahin natin dun sa sector ng security, Bombo Isa, para na rin sa konsolasyon ng mga kababayan natin. So far, sa loob ng ilang oras na pananatili nyo dyan, wala namang naging banta so far. Kamusta yung pagtingin nila dun sa mga bag? Wala namang mga nakumpiska mga illegal na bagay? Sa ngayon, Bombo Genesis, mapayapa pa rin dito sa Quirino Grandstand. At katulad nga na nasabi kanina, na may mga pag-check talaga ang mga pulis bago pa lamang sila pumasok dito sa mismong grandstand o dito sa mismong stage ng Jesus Nazareno. Kaya doon pa lamang ay nahaharang nila kung ano man yung maaaring dalhin na hindi pwede ng mga deboto dito sa loob ng Quirino Grandstand. Bombo Genesis. Kasi from what I understand, Bombo Isa, doon sa nauna mong report, parang dalawa yata yung yung papasukan. Yung kapag may bag ka, may iba kang papasukan dahil titignan pa nila yung bag na daladala mo. Habang kapag wala kang daladalang bag, may iba pang ibang linya, Tama ba? Totoo yan, Bombo Genesis. Bali dito, sa entrance, dito sa may Calao Street, meron silang lugar dito kung saan may mga PNP personnel o mga kapulisan na rin at kahit mga tauhan ng simbahan ay tumutulong na rin sa pag-check ng mga bag ng mga deboto natin. Samantala, yung mga wala namang dalang bag at mga sarili lamang nilang kanilang dala ay nakakadiretso na dito sa mga barikada ng MMDA.
This early, mga ilan na yung nakikita mong mga, tansya mong mga kwan dyan, mga deboto natin na pupunta dyan? Bombo, Genesis, no, sa tingin ko, base sa mga nakikita ko, dahil unti-unti na nga rin dumarami ang tao dito, mga nasa 3,000 mahigit o pataas pa ang pumapasok dito sa Quirino Grandstand. Pero kung titignan din talaga dito sa lugar, hindi pa rin naman siya masyadong siksikan at nakakalakad pa naman din ng maayos yung mga deboto na pumupunta dito sa Quirino Grandstand. Okay. Last question, kamusta ang panahon dyan? Kasi kapag ka medyo dumami yung mga tao mamaya at medyo mainit-init na yung panahon, sabi ng Department of Health, medyo bantay ito sa kalusugan. So far, sa ngayon, malamig pa naman ang temperatura kahit papano. Sa ngayon, no, Bombo, Genesis, wala pang masyadong araw talaga. Pero katulad nga nung nabanggit ko kanina, may bahagi kasi dito, no, sa pila, sa pagpipilahan ng mga deboto na walang mga tent. No? Okay. Kaya ang abiso rin ng mga tauhan ng simbahan na magdala ng mga payong para rin panangga ito sa init. Kasi Bombo, Genesis, no, kalahati lamang nung mismong pipilahan ng mga deboto yung may tent. Kaya payo din ng ating mga tauhan sa simbahan na magdala ng tent at ay magdala ng payong at tubig para na rin sa panangga sa init. Para iwas din tayo sa mga health problem. Ano? Sige, ingat-ingat kayo dyan, Babu Isa. Live mula dito sa Quirino Grandstand para sa Bombo Network News. Bombo East sa Cotoner nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!